Aing nagbabasa ng aklat na ito ay isa talagang napakadelikadong bilanggo. 10 taon na ang nakalilipas, narito siya dahil binaril niya hanggang mamatay ang kanyang mga magulang at nagsunog pa. Lumipas ang 10 taon at siya ay 18 taong gulang na. Ngayon ay mayroon siyang napakataas na anyo at talino. Ito ang dahilan kung bakit hindi komportable ang mga siga sa bilangguan. Isang bagong bilanggo ang diretsyong kumuha ng aklat mula sa kamay ni Rowom at itinapon ito. Marahan lamang na tumingin si Rowom sa matabang babae sa kanyang harapan. Akala niya ay tapos na ang lahat. Ngunit sa oras ng tanghalian, nagpatuloy ang babaeng yun sa pagtatapon ng tisyo kay Rowom. Sa oras na yun ay nanatiling walang tugon si Rowom. Ngunit ngayong gabi ay malalaman ng kabilang panig ang tunay na mukha ng demonyo ng bilangguan. At totoo nga, ng gabing yun ay may likidong tumulo at nagpagulat sa kanya upang magising. Lumabas na hawak ni Rowom ang isang matalim na straw na may lamang patak ng salamin at itinutok ito diretso sa eyeball ng babae. Sinabi ni Rowom na kung igalaw lamang niya ng bahagya ang kanyang daliri, ito ay mahuhulog sa mata nito at madaling magdudulot ng pagkabulag. Noon lamang nang inig ang babae at tinawag si Rowom na nakatatandang kapatid at nakiusap ng kapatawaran. Nangako rin itong siya na ang maglalaban ng mga damit ni Rowom mula ngayon. Nang marinig ito ay itinapon ni Rowom ang hawak niyang tubo ng salamin. Ilang araw ang lumipas, lumabas si Rowom sa balita tungkol sa isang kaso noong 10 taon na ang nakalipas. Lumabas na maling hatol ang ibinigay kay Rowom. Ang totoong may sala ay isang lalaking nagngangalang Chun-sik. Si Chun-sik ay kakahuli lamang dahil sa pangho-hold up ng baril at inamin din niya sa korte na siya ang pumatay sa mga magulang ni Rowom. Nakita rin ni Abogado Muyang ang balita. Isa si Muyang sa pinakamatatalinong abogado sa Korea. Ang mga kasong sinalihan ni Muyang ay may panalong porsyento na umabot hanggang 79%. Ngunit iisa lamang ang kasong natalo ni Muyang. May kahinaan si Muyang at ito ay ang madaling maawa sa mga mahihina. Dahil dito, kinailangan niyang magpatingin sa isang psychologist para sa gamutan. Kinailangan ng doktor na sumailalim si Muyang sa regular na pagsusuri. Matapos makita ang balita tungkol kay Rowom, hindi na siya nakatulog ng maayos sa loob ng maraming araw. Ang 18 taong gulang na babae ay napahamak at nakulong ng 10 taon. Nasira ang kanyang buhay dahil dito. Ito ang nagpatibay ng pasya ni Muyang na hanapin ang katotohanan upang ipaglaban ang hustisya para sa kanya. Kinabukasan, kinuha ni Muyang ang kasong ito mula sa punong opisyal. Naging abogado sa depensa ni Chun-sik si Muyang. Hindi nagtagal ay nagtungo si Muyang sa bilangguan upang interogahin si Chun-sik. Nang makita ni Chun-sik na si Muyang ang kanyang abogadong tagapagtanggol, labis siyang natuwa. Umaasa si Chun-sik na matutulungan siya ni Muyang na mapababa ang kanyang sentensya sa 10 taon. Tinanong siya ni Muyang kung bakit siya pumatay ng tao. Sumagot si Chun-sik na pumapatay lamang siya para sa katuwaan at wala siyang seryosong dahilan. Matapos basahin ni Muyang ang salaysay ni Chun-sik, natuklasan niyang pagkatapos barilin ni Chun-sik ang magulang ni Rowom ay sinunog pa nito ang kanilang mga katawan. Tinanong ni Muyang kung bakit niya pinilit ang isang dalaga na sunugin ang sariling magulang. Binigyang diin ni Chun-sik na tungkulin daw niya ito bilang anak. Ang pahayag na ito ang tuluyang nagpagalit kay Muyang. Kinabukasan, nagpunta siya sa taong may hawak ng kaso. Nais niya na hatulan ng kamatayan si Chun-sik. Ngunit sumagot ang kabilang panig na maaari lamang siyang sumunod sa batas. Napagtanto ni Muyang na ayaw tumulong ng tagayusig kaya wala siyang nagawa kundi lutasin ang problema sa sariling paraan. Ipinaskil ni Muyang sa social media ang naitalang pag-uusap nila ni Chun-sik. Agad na ikinagalit ng mga tao sa Korea ang hindi makataong ugali ni Chun-sik. Sa huli, dahil sa presyon ng opinyon ng publiko, napilitang hatulan ng hukuman si Chun-sik ng habambuhay na pagkakakulong. Si Rowom na nasa bilangguan ay nakakita ng balita, ngunit nabanggit niyang ang abogado ay isang baliw. Kalaunan ay idineklara ng korte na walang kasalanan si Rowom at siya ay pinalaya. Nang makalaya siya mula sa bilangguan, nag-alala si Muyang na baka wala siyang maisuot na damit, kaya espesyal siyang naghanda ng isang set ng damit para sa kanya. Pagkatapos ay hiniling ni Rowom na siya ay maging abogado niya upang maghain ng kaso para sa kompensasyon. Kinabukasan, ipinatawag ni Muyang si Rowom para magtagpo. Sa kanilang unang pagkikita, umorder si Muyang ng 3 magkaibang inumin na madalas gustuhin ng mga babae. Dahil hindi niya alam kung ano ang hilig ng kababaihan ngayon, kumuha siya ng tig-iisang baso ng bawat uri. Agad na naantig si Rowom at napaluha dahil sa ginawa ni Muyang. Ipinaliwanag naman ni Muyang na hindi ito isang blind date. Nagsimulang maglahad si Rowom na siya ay napagbintangan ng 10 taon at namuhay sa lamig at kalungkutan. Ngunit sa araw na yon,
binigyan siya ni Muyang ng pakiramdam ng init mula sa kapwa-tao. Gayunpaman, pagbalik ni Muyang matapos kunin ng ilang dokumento, napagtanto niyang mahusay talagang umarte si Rowoom. Kahit tumutulo ang luha sa mukha ni Rowoom na tila nakakaantig sa damdamin, ang kanyang mga paa naman ay masiglang kumakampay. Pinatunayan nito na ang sinasabing pagdurusa ni Rowoom ay peke lamang. Sa sandaling yun, biglang naalala ni Muyang ang mga sinabi ni Dr. Jaemin na may labis na empathy disorder si Muyang kaya dapat siyang umiwas sa mga taong mukhang kawawa ngunit mahusay samantalahin ang kabaitan ng iba para sa sariling pakinabang. Ang mga tulad ni Muyang na madaling maawa ay mas nagiging target nila. Napagtanto ni Muyang na maaaring ginagamit lamang siya ni Rowoom, ngunit pinili niyang huwag siyang ibisto. Pag-uwi niya ay nagsimula siyang mag-imbestiga pa tungkol kay Rowoom. Una, nagtungo si Muyang sa mga kamag-anak ni Rowoom. Ikinwento ng mga ito na si Rowoom ay may sakit sa pag-iisip at napakamarahas. Sa unang araw niya sa bilangguan, inatake at malubhang nasaktan niya ang bantay ng kulungan. Pagkatapos ay nagtungo si Muyang sa gwardyang nangangasiwa kay Rowoom. Ikinwento ng gwardya na ginamit ni Rowoom ang matalim na straw upang takutin ang kanyang kasama sa selda, dahilan upang hindi na ito makatulog. Nagkomento rin siya na napakataas ng IQ ni Rowoom. Bago pa man makulong, may record na siya ng maraming panlilinlang ngunit walang nakuhang ebidensya ang pulisya. Isinasaalang-alang pa nga ng gwardya na si Rowoom ang totoong pumatay sa mga magulang niya. Matapos marinig ang mga sagot mula sa dalawang tao, lubos na naguluhan si Muyang. Kahit nakalaya na si Rowoom, siya ay nasa ilalim pa rin ng pagbabantay ng pamahalaan. Kailangang magulat si Rowoom ng kanyang schedule sa pamahalaan ng panapanahon. Si Yuhan ang tuwirang nagbabantay sa ugali ni Rowoom. Araw-araw bago mag-alas 8 ng gabi, kailangang iulat ni Rowoom kay Yuhan ang kanyang schedule. Dahil kagagaling lamang niya sa bilangguan at wala pang pera, agad siyang nagplano na kumita ng 150 bilyon sa isang araw. Una ay nagtungo siya sa isang tindahan ng second-hand na handbag. Kinuha niya ang peke niyang sertipiko mula sa pulisya. Sinabi niya na may mga magnanakaw na nagbebenta ng nakaw na gamit sa malapit, kaya kinailangan niyang dalhin ang mga handbag para sa investigasyon. Ginamit niya ang parehong paraan sa tindahan ng mga damit at tindahan ng alahas. Sa ganitong paraan, nailabas niya ang isang bagahe ng mga paninda. Matapos magbihis, nagtungo siya sa kasino. Dito ay mabilis niyang nakuha ang tiwala ng isang batang mag-asawa. Simula pagkabata, henyo na si Rowoom na may pambihirang memorya. Kailangan lamang niyang silipin ang pahayagan sa araw na yon upang agad maalala ang buong nilalaman. Gayunman, hindi naniwala ang mag-asawa sa kanyang kakayahan kaya tinanong siya ng ilang mga katanungan. Madali niya itong nasagot. Ikinwento rin niya na dahil sa kanyang memorya, nanalo siya ng 50 milyong dolyar sa isang kasino sa United States. Pagkatapos, hiniling ng mag-asawa kay Rowoom na gamitin ang kanyang alaala upang tulungan silang manalo sa cards. Matapos ang trabaho, paghati-hatian nila ang kita. Agad namang ginamit ni Rowoom ang kanyang alaala kasabay ng kaalaman sa probability at statistics. Nanalo siya ng 100 milyong chips. Sa puntong ito, hindi na makaupo ng tahimik ang may-ari ng kasino. Lumapit siya at kinwestiyon si Rowoom sa pandaraya. Ngunit matapos magsiyasat, nadiskubre nila na tunay na hindi nandaya si Rowoom. Sa huli, kinailangan ng kasino na ibigay kay Rowoom ang 150 bilyong dolyar sa cash. At syempre, na-blacklist siya ng kasino. Pagkatanggap ng pera, inutusan niya ang shipper na isauli ang mga item na kanyang nakawin mula sa mga shop owners. Pagbalik niya sa kanyang tirahan, matagal na siyang hinihintay ni Johan. Tinanong siya ni Johan kung ano ang ginawa niya sa araw na yon. Sumagot si Rowoom na nagpunta siya para sa ilang errands. Sinabi ni Johan na buksan ang bag upang makita ang laman nito. Nang tumanggi si Rowoom, sinunggab ni Johan ang bag. Biglang lumitaw si Muyang mula sa likod. Binalaan niya si Johan na nilabag nito ang privacy ng kliyente ni Muyang. Hiniling niya kay Johan na isauli ang bag kay Rowoom. Nang malaman ni Johan na abogado si Muyang, wala siyang nagawa kundi isauli ang bag at tahimik na umalis. Pagkalabas ni Johan, binuksan ni Muyang ang bag ni Rowoom. Tinitigan niya si Rowoom nang may pagdududa. Tinanong siya ni Muyang kung saan niya nakuha ang malaking halaga ng pera, lalo na't 2 araw pa lamang siyang nakalaya mula sa bilangguan. Nang matanto ni Rowoom na na-expose siya, agad niyang sinabi na legal ang kanyang kinita. Nagtiwala si Muyang kaya hindi na niya itinanong pa. Pagdating niya sa bahay, tiningnan ni Muyang ang 10 taong record kriminal ni Rowoom. Nakasaad sa talaan na pinatay ni Rowoom ang kanyang mga magulang. Upang sirain ang ebidensya, sinunog ni Rowoom ang kanilang bahay. Kinabukasan, nahuli ng pulis si Rowoom sa tabi ng abo. Natuklasan ng pulis ang isang bala sa labi ng mga labi ng katawan ng kanyang mga magulang.
Ngunit sa huli, hindi nila nahanap ang baril na ginamit sa krimen. Lumahok si Rowom sa pambansang kompetisyon ng kabataan sa talino at nanalo ng gintong medalya. Kaya't maraming atensyon ang nakuha ng kaso noong panahong yun. Ngunit ang ikinagulat ng lahat, sa bahay na sinunog, walang bakas na nanirahan si Rowom doon. Ibig sabihin, hindi niya kasama ang kanyang mga magulang. Bukod pa rito, hindi malinaw ang motibo niya sa pagpatay. Dagdag pa, maraming kainahinalang punto sa kaso. Sa huli, pinilit ng publiko ang korte na maglabas ng madali ang hatol. Bagaman mataas ang IQ ni Rowom, hindi niya ipinagtanggol ang sarili. Kinabukasan, sinabi ni investigator Ji-hyuk kay Muyang na simula nang makulong si Chang-suk, may taong nagpapadala sa kanya ng pera bawat buwan. Pinatunayan nito na nagpapanggap si Chang-suk para sa iba o may kasama pa siya sa labas. Posibleng si Chang-suk ang humarap sa kaso para kay Rowom. Pumunta si Muyang kay Rowom upang tanungin kung sino ang tunay na salarin. Hindi sumagot si Rowom. Patuloy namang ginampanan ni Johan ang kanyang tungkulin araw-araw. Araw-araw, dumadating si Johan sa oras upang alamin ang schedule ni Rowom. Ngayon, naalala ni Rowom ang numero ni Johan. Naramdaman niyang nakakainis si Johan. Tinawag niya ang kanyang mga tauhan upang bantayan si Johan. Agad na nagpadala si Daejong ng peking link sa telepono ni Johan. Binuksan ni Johan ang link at na-install ang isang aplikasyon. Mula noon, lahat ng kilos ni Johan ay nasusubaybayan ni Rowom. Nagpadala si Rowom ng mga tao upang maghanap ng ebidensya ng iligal na gawain ni Johan. Isang binatang nagngangalang Jingo ang kumuha ng litrato bilang patunay na lihim na nakikipagtulungan si Johan sa mga magnanakaw. Tinakpan ni Johan ang mga magnanakaw at hahatiin nila ang pera sa kanya. Kinuha ni Rowom ang ebidensya at hinarap si Johan. Binalaan niya si Johan na hindi na siya dapat magbantay sa kanya. Samantala, sinabi ni Ji-hyuk kay Muyang na noong insidente, wala si Rowom sa bahay. Dahil siya ay estudyante ng Jokmok Group, isang akademya na itinatag ng mga tycoon sa Korea. Kinukuha lamang ng akademya ang mga estudyanteng may mataas na IQ at libreng tinuturuan. Kasama si Rowom sa mga estudyante. Ngunit nang maghanap si Muyang online, wala siyang makita tungkol sa Jokmok Group. Ramdam niya na may lihim na nakatago sa likod nito. Kaya inimbitahan niya si Rowom upang alamin ang tinatago nito. Gustong malaman ni Muyang kung may mahirap sabihin si Rowom tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Pinayuhan niya si Rowom na magsalita, pangako niyang tutulungan siyang lutasin ang problema. Ngunit, muli, hindi sumagot si Rowom. Kung hindi magsalita si Rowom, wala nang magagawa si Muyang kundi pumunta kay Chang-sek sa bilangguan upang tanungin. Tinanong niya kung sino ang tunay na salarin ng kaso. Naloko si Chang-sek noon kaya hindi siya madaling madadala ngayon. Ngunit handa si Muyang bago pumunta. Sinabi ni Muyang na tinutulungan niya si Rowom na makakuha ng kompensasyon mula sa estado, 3 trilyong won. Kapag yun ay naibigay, tapos na ang kaso at titigil ang mga kasamahan ni Chang-sek sa pagpapadala ng pera. Masisira rin ang buhay ng pamilya ni Chang-sek dahil sa mataas na interes na utang. Ang tanging paraan ay ipakita ni Chang-sek ang kanyang mga kasamahan upang mapababa ang sentensya. Nalito si Chang-sek nang marinig ito. Kinabukasan, tumawa si Chang-sek at sinabi kay Muyang na papatayin pa rin siya nito. Samantala, nag-disguise si Rowom bilang financial expert. Dumating siya sa isang high-class nursing home at ipinakilala ang sarili bilang investment advisor ng direktor. Agad binigyan siya ng pass ng receptionist. Pagpasok, pumunta si Rowom sa changing room at nagbihis ng uniformeng nurse. Pumasok siya sa kwarto ng pasyente at pinindot ang alarm. Agad na nakatulong ang ilang nurses. Pumunta siya sa medicine room at kinuha ang ilang delikadong gamot. Samantala, tumawag si Muyang kay reporter Yang Ji. Tinanong niya kung kilala niya ang direktor ng Jokmok. Sinabi ni Yang Ji na dati itong direktor ay si Kiho. Ngunit dahil sa kalusugan, wala na siya sa posisyon. Kasalukuyan siyang nasa nursing home. Agad na tinawag ni Muyang si Rowom, ngunit agad nitong pinutol ang tawag. Napagtanto ni Muyang na delikado ang sitwasyon. Kaya ipinadala niya ang larawan ni Rowom sa reception manager ng nursing home. Kumpirmado, nasa nursing home si Rowom. Pagdating ni Muyang, tumunog ang alarm. Agad siyang tumakbo pataas. Nasa tabi na ni Rowom ang kama ng matanda, dati direktor ng Jokmok. Tinanggal ni Rowom ang oxygen mask at handa nang i-inject ang gamot. Dumating si Muyang. Pinayuhan niya si Rowom na ibaba ang syringe at huwag gumawa ng ilegal na gawain. Pinayuhan ni Rowom si Muyang na huwag makialam sa ibang tao. Pagkatapos, handa na siyang i-inject ang gamot sa IV tube. Sumulong si Muyang at tinamba siya. Tinanong ni Muyang kung pinatay ni Kiho at Chang-sek ang kanyang mga magulang. Hindi sumagot si Rowom.
Sinabi niya na ganoon na siya, hindi dahil sa jokmok na ginawa siyang ganoon. Kinabukasan, nagkaroon ng paglilitis kung saan humiling si Rowum ng kompensasyon mula sa estado. Ngunit hindi niya inasahan na tiyak 100% ang panalo sa kaso. Ngayon ay maaari na nilang tanggapin ang hatol. Ngunit hindi nakakuha si Muyang ng pahintulot mula kay Rowum at kusa niyang hiniling na ipagpaliban ang paglilitis. Ang dahilan ay nakatanggap si Muyang ng balita na ang sospek na si Changsek ay maghahain ng apela. Kaya't hindi pa sila lubos na makakatiyak na walang sala si Rowum. Nagpasya si Muyang na hintayin muna ang apela ni Changsek at matukoy ang totoong may sala. Sa oras na yun, hindi pa huli para humiling ng kompensasyon mula sa estado. Nagtaka ang hukuman sa kanyang pasya. Tiningnan ni Rowum si Muyang at natawa ng may halong panunuya. Naisip niya na ginagawa yun ni Muyang bilang paghihiganti sa kanya dahil hindi niya isiniwalat ang katotohanan tungkol sa kaso ng kanyang mga magulang. Binawi ni Rowum ang pakikipagtulungan kay Muyang. Lumabas na 20 taon na ang nakalilipas, kilala na ni Muyang si Rowum. Sa panahong yun, lumahok si Rowum sa isang paligsahan para sa katalinuhan ng mga bata at si Muyang ay isa sa mga manunood sa ibaba. Sa gitna ng paligsahan, dahil sa sobrang presyon, nagtago si Rowum sa isang silid. Nang magsimula na dapat ang paligsahan, hinanap siya ng mga tauhan at mga magulang. Sa huli, natagpuan siya ni Muyang sa isang silid. Dahil sa paglakas ng loob na binigay ni Muyang, bumalik si Rowum sa entablado at sinimulan ang paligsahan. Nakuha pa niya ang unang gantimpala. Pagkalipas ng 20 taon, muling nagtagpo ang kanilang kapalaran. Ngunit hindi alam ni Rowum na ang batang nagpalakas ng loob sa kanya noon ay nasa harapan niya ngayon. Kinabukasan, nakatanggap si Rowum ng isang kahon ng regalo sa locker. Sa loob ng kahon ay mga larawan ng pinangyarihan ng krimen ng kanyang mga magulang. Ang isang ina, dahil sa limitado niyang kakayahan, ay ipinadala ang kanyang 18 taong gulang na anak sa bahay ng pinakamatalik na kaibigan. Hindi inaasahan na makalipas lamang ang 1 taon, namatay ang anak niya. Hindi matanggap ni Jesuk ang pangyayaring yun. Alam din ng ina ang nakakatakot na bagay, sa loob ng 1 taon, nakabili ng 20 insurance policy para kay Myunghon ang mag-asawang kaibigan. Pinaghinalaan ni Jesuk na pinatay ng kanyang matalik na kaibigan ang kanyang anak. Kaya't determinado siya na linawin ang dahilan ng pagkamatay ng anak niya. Ngunit lumaban din ang mag-asawa sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso laban kay Jesuk dahil umano sa paninira ng pangalan. Matapos marinig ang kwento, nagpasya si Muyang na tulungan ang ina sa kasong ito. Samantala, pag-uwi ni Rowum sa kanyang apartment, natuklasan niyang sira ang tubo ng tubig. Baang-baha na ang kanyang silid at wala siyang mapuntahan. Sa walang ibang mapagpilian, nagtungo siya sa bahay ni Muyang. Pinaunlakan siyang manatili doon. Nakita ni Rowum na iniimbestigahan ni Muyang ang kaso ni Myunghon. Tinanong niya kung may kamag-anak ang mag-asawa na nagtatrabaho sa negosyong insurance. Sinabi ni Muyang na ang kapatid ni Bora ay isang ahente ng insurance. Pagkarinig nito, agad na nag-isip si Rowum na maaaring pagpatay ang kasong ito na ang layunin ay nakawin ng pera mula sa insurance. Sinabi ni Muyang na sa kasamaang palad, parehong kinumpirma ng kumpanya ng insurance at ng pulisya na aksidente ang nangyari at nakatanggap na ng malaking halaga ng danyos ang mag-asawa. Ayon kay Rowum, kung susundin ang karaniwang pamamaraan ng isang abogado, wala silang makakamit na resulta. Kinabukasan, nais bisitahin ni Muyang si Jesuk ngunit pinayuhan siya ni Rowum na sumuko dahil hindi lahat ng bagay ay kayang lutasin sa pamamagitan ng batas. Minsan, mas epektibo ang paggamit ng espesyal na taktika. Inakala ni Muyang na baliw si Rowum. Marahil ay nahikayat si Rowum sa pagiging tapat at responsable ni Muyang, kaya nagpasya siyang gamitin ang sarili niyang paraan upang tulungan siya. Nagpatulong siya kay Daeong upang lumikha ng bagong pagkakakilanlan para sa kanya. Nagpanggap siyang isang PhD na galing Amerika. Nagpunta siya sa kindergarten ng anak ni Bora upang magbahagi. Sinabi niya kay Bora na nakikita niyang may potensyal na maging henyo ang anak nito, basta't matututo ito sa tamang paraan. Pagkarinig nito, agad na inimbitahan ni Bora si Rowum sa kanilang bahay upang mag-usap. Tinanong siya kung paano ituturo sa bata. Ipinaliwanag ni Rowum na kailangang sumali ang anak sa isang advanced training course upang ma-develop ang potensyal nito. Idinagdag pa niya na kilala niya ang isang eksperto sa Amerika na maaaring ipakilala sa kanilang anak. Gayunpaman, mataas ang matrikula, partikular na 500 milyong won. Pagkarinig nito, muntik nang himatayin ng mag-asawa. Sa huli, ibinigay pa rin nila kay Rowum ang 430 milyong won mula sa insurance money na natanggap nila. Natuklasan din ni Rowum na mahilig kumuha ng litrato ng lahat ng bagay ang panganay na anak ni Bora. Pag-uwi, nadatnan ni Muyang si Rowum na nakaupo sa ibabaw ng 430 milyong won na salapi.
Nagulat siya at tinanong kung ano ang ginawa nito. Ipinaliwanag ni Rowoom na yun ay mula sa insurance money mula sa pagkamatay ni Myung-hun. Pinayuhan siya ni Muyang na ibalik agad ang pera, kung hindi ay tatawag sa pulisya ang mag-asawa. Iginiit ni Rowoom na hindi sila maglalakas loob na tawagan ang pulisya. Pagkasabi nito, itinapon ni Rowoom ang telepono na naglalaman ng ebidensya ng krimen ng asawa. Binigyan niya si Muyang ng 1 linggo upang mag-isip. Sinabi niya na kung papayagan siyang itago ang pera, ibibigay niya kay Muyang ang ebidensya. Ngunit kung igiit ni Muyang na ibalik ang pera, ibabalik din niya ang ebidensya sa asawa. Tinanong siya ni Muyang kung bakit kailangang gumamit ng ilegal na paraan upang lutasin ang problema. Sumagot si Rowoom na ganoon na talaga ang kanyang estilo mula pa noon at ito ang pinakamabisang paraan para sa kanya. Samantala, ipinadala ng pinunong mafia na si Kim Sampa ang kanyang tao upang hanapin si Jinggo. Ipinakilala dati ni Jinggo si Kim Sampa sa isang grupo ng mga estudyanteng nanghiram ng pera. Ngunit kinuha ng grupo ang pera at nagsitakas. Nawala ng 150 bilyon si Kim Sampa at nagsimulang maghinala na nakipagsabuatan si Jinggo sa mga estudyante. Agad na binugbog ni Kim Sampa si Jinggo nang walang sabi-sabi. Palihim na kinuha ni Jinggo ang kanyang relo upang magpadala ng signal ng saklolo kay Da-jo ngunit nawalan siya ng malay bago pa man matagumpay na makapagpadala. Inakala ni Kim Sampa na patay na si Jinggo kaya tumakas siya. Pagdating ni Da-jo, agad niyang dinala si Jinggo sa ospital at iniulat ito kay Rowoom upang ayusin ang kanyang kalagayan. Nang malaman ni Rowoom na nasangkot si Jinggo sa mga gangster, ayaw na niyang makialam pa. Kinagabi, nagdala ng pagkain si Da-jo kay Jinggo ngunit natuklasan niyang dinukot na siya ni Kim Sampa at iniwan ang relo sa tabi ng kama. Dahil sa panganib ng sitwasyon, nagtungo si Da-jo kay Muyang at humiling na ipagbigay alam sa pulisya. Ngunit naroon si Rowoom sa bahay ni Muyang. Sinimula ni Da-jo ang kwento tungkol kay Jinggo at sa pagpapahirap sa kanya ng mga nag-aalok ng pautang na may mataas na interes. Sinabi ni Rowoom na hindi matutulungan ni Muyang dahil lumabag din sa batas si Jinggo. Kahit ipaalam pa nila sa pulisya ang tungkol sa mga gangster, makukulong pa rin si Jinggo. Sa huli, ang tanging paraan upang malutas ang problema nang hindi idinadamay ang pulisya ay hulihin ang grupo ng mga estudyanteng tumakas at ibalik sila kay Kim Sampa. Kailangan din nilang ibalik ang pera. Nang alap si Da-jo ng impormasyon tungkol sa grupo ng estudyante, tinawag ni Rowoom ang 2 pang tauhan upang hulihin ang mga estudyante. Sa oras na ibibigay na sila kay Kim Sampa, tumawag si Muyang kay Rowoom at sinabing na i-report na niya sa pulisya. Kasabay nito, hiningi ni Muyang na ibigay ang 2 estudyante sa pulisya o walang alinlangan na papatayin sila ni Kim Sampa. Sa huli, sumang-ayon si Rowoom na ibigay ang mga estudyante kay Muyang. Pagkatapos, tinawagan niya si Kim Sampa at nagpanggap bilang pulis na nakahuli sa estudyanteng ng scam sa kanya at nabawi na ang pera. Balak niyang isauli ang pera sa kanya. Labis na natuwa si Kim Sampa nang marinig yun. Sinabi rin ni Rowoom na hinahanap ng pulis ang sospek na si Jinggo. Tinanong niya si Kim Sampa kung alam niya kung nasaan si Jinggo, dahil tanging kapag nahuli ng pulis si Jinggo ay makukuha ni Kim Sampa ang kanyang pera. Ibinigay ni Kim Sampa ang kanyang address kay Rowoom. Nagpadala siya ng taong nagpapanggap na pulis upang sunduin si Jinggo. Ipinadala rin ni Kim Sampa ang kanyang personal na impormasyon at bank account. Sinabi ni Rowoom kay Kim Sampa na maghintay ng abiso mula sa bangko. Pagkatapos ng tawag, inutusan niya si Da-jong na magpadala ng text kay Kim Sampa, na nagsasabing pumasok na ang pera sa kanyang account. Nang makita ni Kim Sampa ang mensahe, agad niyang in-withdraw ang pera mula sa bangko. Nagkunwaring empleyado ng bangko si Rowoom at tumawag kay Kim Sampa. Ipinaalam niya na may panganib sa seguridad ng account ni Kim Sampa. Sinabi ni Kim Sampa na kakakuha pa lamang niya ng pera mula sa account. Tinanong ni Rowoom kung nakatanggap siya ng tawag mula sa isang pulis na babae. Nang makumpirma ni Kim Sampa, ipinaliwanag niya na isang scam ang tawag. Hiniling niya kay Kim Sampa na ilipat ang lahat ng pera sa kanyang account papunta sa account ng pulis. Nang marinig yun, agad na sumang-ayon si Kim Sampa. Ipinadala ni Kim Sampa ang kanyang ID number at ang scam message kay Rowoom. Agad niyang in-withdraw ang lahat ng 60 bilyong won mula sa account ni Kim Sampa at nag-transfer ng 16 na milyong won pabalik sa account. Nagpatuloy si Rowoom sa pagpapanggap na pulis at tumawag muli kay Kim Sampa. Ipinaalam niya na na-transfer na ang 16 milyong VND at hiniling kay Kim Sampa na suriin muli. Tumugon si Kim Sampa na hindi ito totoo dahil may nagsabi na scammer ito. Tumawa si Rowoom at sinabi na imposibleng siya ang nag-scam at nag-transfer ng pera sa kanya. Ngayon lamang naisip ni Kim Sampa na ang tawag mula sa bangko ay isang scam.
Labis ang takot ni Kim Sampa nang biglang nawala ang 60 bilyong won sa kanyang account. Sa huli, kinuha ni Room ang pera at hinati sa mga biktima. Samantala, hindi na nakontrol ni Muyang ang sarili. Binuksan niya ang telepono na ibinigay ni Room sa kanya. Ito ang telepono ng panganay na anak ng mag-asawa. Nasa loob nito ang buong proseso ng pagpatay kay Myung-hun. Noong araw na yon, dinala ng pamilya si Myung-hun sa picnic. Alam ng ama na hindi alam ni Myung-hun ang nangyayari, ngunit dinala pa rin siya sa malalim na tubig. Pagkatapos mahulog sa tubig, patuloy na humihingi ng tulong si Myung-hun. Ang panganay na anak din ang nagpapaalala sa kanya, ngunit malamig nilang pinanood na nalunod si Myung-hun. Pagkatapos mamatay si Myung-hun, pumunta sila sa insurance company at kumuha ng malaking halaga ng pera. Pinanood ni Muyang ang video at hindi na nakalma. Dinala niya ang video kay reporter Yang Gi at inilantad ng reporter ang krimen ng mag-asawa sa TV. Sa wakas, nakamit ni Jisuk ang katarungan para sa kanyang anak. Dahil dito, napagtanto ni Muyang na tama si Room. Sa mundong ito, maraming pagkakataon na hindi maayos na napoprotektahan ang karapatan. Napakakaunti ng magagawa ng abogado sa landas ng pagtatanggol ng katarungan. Sa huli, pinili ni Muyang na sumali sa fraud team ni Room. Lumapit siya at direktang nagmungkahi na magtrabaho ng magkasama. Nang tanungin niya kung ano ang kanilang gagawin, sinabi niya fraud. Ngunit inisip ni Room na hindi akma ang IQ niya para sa fraud. Ngunit sinabi ni Muyang na naiintindihan niya ang buong proseso ng krimen mula umpisa hanggang wakas. Kaya kapag nahuli sila, mas maipagtatanggol niya sila ng maayos. Sa ganitong paraan, matagumpay niyang nahikayat si Room. Minsan, nang kausapin ni Muyang si Jin-go, nalaman niya na parehong galing sa Jokmok Group sina Room at Dajong. Lumaki sila doon mula pagkabata. Si Room ang pinakamagaling, pangalawa si Dajong, pangatlo si Nasa, at pang-apat si Jin-go. Pagkatapos makulong si Room, nagbukas si Nasa ng car repair shop. Sa kanila, pinakamataas ang IQ ni Room. Samantala, eksperto sa computer si Dajong. Sina Jin-go at Nasa ang humahawak sa pagpapatupad ng mga misyon. Ngunit ang paaralan ng Jokmok ay hindi ordinaryo. Sa katunayan, ito ay isang kumpanya na nagtuturo ng kriminalidad o pagiging asasin. Bukod sa karaniwang kaalaman at libro, pinipili nila ang ilang estudyante upang turuan ng espesyal na kakayahan, tulad ng paggawa ng bala o pangungutya. Ilang araw pagkatapos, nakatanggap ng balita si Room na pumanaw na si Ki-hoo dahil sa sakit. Dumalo siya sa libing nito. Bago umalis, binigay ng sekretarya ni Ki-hoo ang isang bag ng mga dokumento. Sinabi ng sekretarya na nais niyang mag-ayos kay Room bago mamatay. Nang buksan ni Room ang bag, natagpuan niya ang personal na impormasyon ng ilang tao, kabilang si Jang-go. Agad niyang tinipon ng lahat sa auto repair shop upang magpulong. Sa ilalim ng shop ay may lihim na silid kung saan pinaplano nila ang susunod na scam. Pangunahing target si Jang-go. Pinapatakbo ni na Jang-go at kanyang asawa ang isang waste treatment plant. Marami silang criminal record sa sugal at pang-aabuso sa empleyado. Sa tuwing nahuhuli si Jang-go, ginagamit niya ang pera upang lutasin ang problema. Dahil mahilig sa sugal si Jang-go, nagdesisyon si Room na gumawa ng kasino sa auto repair shop. Sa ganitong paraan, huhuliin niya lahat ng asset nito. Tinanong ni Muyang kung bakit siya napili bilang target. Sinabi ni Room na walang dahilan, lahat ay kailangang sumunod at gumana. Sinabi rin niya kay Muyang na gamitin ang insurance money sa pagtaya, at sasali rin siya sa kasino upang makita ang kahinaan ni Jang-go at maiwasang linlangin siya. Tinulungan ni Dajong si Room na magkunwaring negosyante. Si Yunam naman ang nagdala kay Room sa workshop ni Jang-go para magpanggap na mag-usap tungkol sa negosyo. Alam ni Room na mahilig si Jang-go sa babae, kaya nagsuot siya ng sexy. Nang makaharap si Jang-go, nagkunwaring tumawag sa kaibigan at sinabi na may nakita siyang kakaibang kasino. Agad nagpakita ng interes si Jang-go. Ilang araw pagkatapos, dinala ni Room si Jang-go sa kasino sa tulong ni Nasa. Linggo-linggo, nawawalan si Jang-go ng malaking halaga ng pera. Pinayuhan siya ni Room na magpahinga muna ng 1 linggo at huwag makipag-ugnayan kay Jang-go pansamantala. Pagkatapos ng 1 linggo, sa auto repair shop, naghanda si Room ng malaking patibong para kay Jang-go. Samantala, humingi si Chung-sik ng tulong kay Muyang dahil pagkatapos pumanaw si Ki-hoo, wala nang nagpapadala ng pera sa kanya. Pinipilit siya ng mga loan shark at inaabuso ang pamilya. Nais talaga ni Chung-sik na makipagtulungan kay Muyang. Nangako siya na ibubunyag ang katotohanan tungkol sa mga magulang ni Room kapalit ng tulong sa apela. Sinabi rin ni Chung-sik na siya at si Ki-hoo ang pumatay sa mga magulang ni Room. May isa pang tao sa eksena ngunit hindi niya kilala. Alam lamang ni Chung-sik na 3 sila ang tumanggap ng utos mula sa lihim na presidente ng Jokmok.
Noong gabing yun, tumawag ang presidente kay Room upang tanungin kung malinaw ang nakitang resulta ng kanyang pinili. Ngunit hindi pa nakilala ni Chung-sik ang presidente at hindi alam ang pangalan nito. Inisip ni Mo Yang na pinasok ni Chung-sik ang sarili sa sitwasyong ito, kaya wala siyang balak tumulong. Pagkatapos, tinawag ni Mo Yang si reporter Jong-gi upang magtanong tungkol sa lihim na presidente ng Jokmok. Sinabi ni Jong-gi na hindi niya alam kung sino ito. Alam lamang niya na ang dating presidente ng Jokmok ay si Choi Hong, ngunit nagtapos rin ang buhay nito. Muling tinanong ni Mo Yang si Yunong. Sinabi ni Yunong na matapos pumanaw si Choi Hong, isang babae na nagngangalang Kyungja ang pumalit sa posisyon na iyon ngunit hindi niya alam kung sino ang kasalukuyang presidente. Pagkalipas ng isang linggo, inimbitahan ni Room ang ilang artista upang sumali sa kasino. Nagkabit siya ng isang tracking device sa ilalim ng mesa para magamit sa plano. Sa silid ng pagmamanman, sinasaang may tungkulin sa pagpapalabas ng tunog ng hangin at sa pagsilip ng mga baraha. Gamit ang isang maliit na earphone, ipinapasa niya ang impormasyon sa kanyang mga kasamahan. Ngayong gabi, kailangan nilang kunin ang lahat ng pera mula kay Jonggo. Dumating agad si Jonggo sa kasino ngunit habang naglalaro ito, nakita ni Nasa na may mga pulis na kumakatok sa pinto. Nagmamadaling iniulat ni Nasa ang sitwasyon kay Room. Inutusan ni Room si Mo Yang na agad umakyat upang magsuri. Nagsimula ang mga pulis ng pagbibilang at inanunsyo na makalipas ang 10 segundo ay babasagin nila ang pinto. Natarante si Nasa at nagtago sa isang sulok. Sa sandaling yun, umalis mag-isa si Room sa likurang pinto at ikinulong ang lahat sa loob. Pagkatapos ay sinabi niya kay Mo Yang sa pamamagitan ng headset na siya na ang bahala. Lumalabas na isang patibong pala ito na inihanda niya para kay Mo Yang. Noon pa man ay narinig na niya na hindi maganda ang relasyon ni Jonggo at ng asawa nito. Laging nais umalis ng asawa ni Jonggo kaya nilapitan nito ni Room upang makipagkasundo. Siya ang baalang maglatag ng patibong upang makulong si Jonggo at kapalit nito ay bibigyan siya ng pera ng asawa. Bukod dito, inisip ni Room na isang taong tulad ni Mo Yang ay sisirin sa lahat balang araw kaya nagpasya siyang alisin na ito kaagad. Si Room ang nagulat sa mga pulis na may kasino sa Tollier. Pagkatapos maaresto si Jonggo, ibibintang niya dito na ito ang nagbukas ng kasino. Dahil may criminal record ito sa pagsusugal, madali itong paniniwalaan ng mga pulis. Ang kasong pagsusugal at ang kasong pag-organisa ng pagsusugal ay sapat upang makulong siya ng 15 taon. Sa panahong yun, maaaresto rin si Mo Yang bilang kaugnay na sospek. Alam din ni Room na minsang nagnakaw si Nasa ng pera ni Kyungja kaya itinuturing niya itong traidor. Habang malapit ng pasukin ng mga pulis ang pinto, inutusan ni Mo Yang si Nasa na patayin ang circuit breaker ngunit panatilihing gumagana ang pinagmumula ng kuryente sa basement. Pagkatapos ay inilagay niya ang Bluetooth headset sa lata ng tubig at kinuha ang perang papel sa mesa. Sinabi ni Mo Yang kay Nasa na mula ngayon ay siya na ang magiging abogado nito at pinaalalahanan nito na malapit nang pumasok ang mga pulis at hindi ito dapat magsalita. Mabilis na pumasok ang mga pulis at nagulat si Police Officer Yuhan nang makita si Mo Yang. Ipinakilala ni Mo Yang ang sarili bilang abogado ni Nasa at tinanong ang mga pulis kung bakit nila nilusob ang bahay. Sinabi ng mga pulis na may nagulat na may operasyon ng sugal dito. Sa oras na yon, may pulis na nakakita ng kakaiba sa pasukan ng basement. Nang malapit na itong matuklasan, mabilis na sinabi ni Mo Yang na alam niyang may kasino malapit doon at maaari nila itong inspeksyunin. Ito ay ang kasino na dinalhan ni Nasa kay Jonggo noong nakaraan. Pagkalipas ng 20 minuto, natagpuan nga ng mga pulis ang kasino doon. Dahil dito, nakaligtas sa panganib sina Mo Yang at Nasa. Samantala, nadiskubre ni Rowan na normal pa rin ang sitwasyon sa loob ng kasino kung saan isang misteryosong lalaki ang naglalaro ng baraha laban kay Jonggo. Mabilis na napanalunan ng lalaki ang 500 milyong cash ni Jonggo. Pinaghinalaan ni Jonggo na nandaya ito kaya hinilan niya ang sombrero at maskara ng lalaki. Ang lalaking ito ay minsang nakilala bilang hari ng mga kasino. Nagkaroon siya ng problema dahil sa pagsusugal ngunit pinalad na nakahanap siya ng abogado sa katauhan ni Mo Yang kaya nakaligtas siya sa parusa ng batas. Siya ang artistang inimbitahan ni Mo Yang at ikinagulat ito ni Rowan. Pagkalabas ay ibinigay ng lalaki kay Mo Yang ang lahat ng 500 milyong na panalo niya. Kinabukasan, pinuntahan ni Mo Yang si Rowan upang tanungin kung bakit niya ginawa yon at sa pagkakataong ito ay inamin ni Rowan na nais niya lamang patalsikin si Mo Yang. Pagkapagsabi nito, dumating ang sasakyan ng pulis at dinampot siya. 2:00 ng madaling araw sa bilangguan, nagising ang isang preso at sinaksak siya sa leeg ng isa pang preso gamit ang matulis na sipilyo. Dahil dito, namatay agad si Chun-sik. Sinabi ng pumatay na siya ay inutusan ni Rowan. Dumating ang mga pulis upang arestuhin si Rowan.
Laking gulat niya nang puntahan ni Muyang si Dajong. Sinabi ni Dajong na ang pumatay kay Chunsik ay si Changki na miyembro rin ng Jukmok Group at dating personal na tsuper ni Chehong. Hindi nagwakas sa sarili si Chehong kundi malamang ay dahil nalaman nito ang tunay na pagkatao ni Chairman Jukmok. Isang taon na ang nakalipas nang makulong si Changki dahil sa pandaraya. Hindi alam ni Dajong kung bakit naisakta ni Changki si Rowoon. Tinanong ni Muyang kung bakit nais patayin ni Chairman Jukmok ang mga magulang ni Rowoon. Sinabi ni Dajong na matapos makita ni Jukmok si Rowoon sa isang palabas sa telebisyon, kinidnap siya ni Jukmok papunta sa Jukmok Academy. 10 taon na hinanap ng kanyang mga magulang si Rowoon at nang sa wakas ay magkita silang muli, nawala na siya ng gana sa trabaho at nais lamang makasama ang kanyang mga magulang. Sa huli, nagpadala si Jukmok ng tao upang patayin siya. Pagkatapos ay pinuntahan ni Muyang si Rowoon. Bilang kanyang abogado, sumulat si Rowoon ng isang tala at ibinigay ito kay Muyang. Hiniling niyang ipasa ito kay Jingo upang makagawa sila ng isang insidente at makapasok upang makuha ang libro. Nagpanggap si Rowoon bilang environmental monitor ng hotel at nagsabing may nagulat na ang vault ng hotel ay may mga ipis. Pagkalipas ng ilang sandali ng pagsusuri, nakakita sila ng mga ipis sa bentilasyon ng vault. Inisip ni Rowoon na dulot ito ng polusyon at hiniling niya sa hotel na magsagawa ng kinakailangang hakbang sa kalinisan. Nagpanggap sina sa bilang tagapuksa ng ipis at bumaba sa vault upang maghintay. Minarkahan at nahak ni Dajong ang lahat ng kamera sa hotel. Ang pinakamahirap na bahagi ng plano ay ang pagkuha ng impormasyon mula sa cellphone ni Kyungja. Sa puntong ito, natahimik ang grupo sapagkat lahat sila ay galing sa Jukmok Academy at makikilala sila ni Kyungja kaya mahirap siyang lapitan. Sinabi ni Muyang na maaari niyang subukan at nakipag-ayos siya ng pagkikita kay Kyungja. Nang matuklasan ni Kyungja na abogado ni Rowoon si Muyang, naging mausisa siya kung bakit siya hinahanap kaya pumayag siyang magkita sila. Iminungkahi ni Muyang na magkita sila sa opisina niya. Binigyan siya ni Dajong ng device na nagnanakaw ng data at kailangan lamang itong ailapit sa telepono ni Kyungja upang sa loob ng 3 minuto ay makuha nito ang impormasyon. Tinanong ni Muyang si Kyungja tungkol sa pagwawakas ng buhay ng kanyang asawa ngunit nais lamang niya itong patagilan. Habang nagbibigay ng malabong sagot si Kyungja, nakuha na ng device ang data. Ibinalik ni Rowoon ang baril kay Muyang ngunit tumanggi siyang tanggapin ito at sinabi niyang ayaw niyang isakripisyo ang natitirang buhay niya para lamang sa grupo ng masasamang tao. Ngunit kalaunan, natagpuan pa rin ni Rowoon ang baril sa kanyang banyo. Gayunpaman, nagsimulang maghinala si Yuhan sa kanila at tinanong si Rowoon tungkol sa relasyon ng kanyang grupo kay Muyang at tinanong din ng direkta kung ano ang kanilang pinagtatrabahuhan. Dahil hindi siya nakakuha ng kasagutan, sinundan niya sila araw-araw. Lumipas ang 1 linggo at ngayong araw ay nakatakda nilang puntahan ang bodega ng insurance ayon sa plano. Upang maiwasan ni Yuhan na masira ang plano, inimbitahan siya ni Muyang sa opisina. Sinabi ni Muyang kay Yuhan na sina Rowoon at ang kanyang grupo ay pawang dating mag-aaral ng Jukmok Academy at dahil sa press year ng akademya, nakagawa sila ng maraming ilegal na gawain. Nang malaman ito, umuwi si Yuhan at hiningi ang paliwanag sa kanyang ina. Lumabas na siya ang pumili ng mga estudyante para sa Jukmok noong taong yun. Samantala, sinimulan na ni Rowoon ang kanyang plano. Nais ni Muyang na makibahagi sa plano, ngunit inutusan siya ni Rowoon na umuwi kagad, dahil may lihim doon na gusto niyang malaman. Sinilip ni Dajong at nakita niyang pumasok si Kyungja sa hotel. Nang pumasok sila ng kanyang assistant sa elevator, bumaba sila sa insurance warehouse sa ika-5 palapag sa ilalim. Agad na pinutol ni Yoon ang signal wire sa warehouse. Matapos iscan ang kanyang fingerprint at phone code, pumasok si Kyungja sa vault ng mag-isa. Pinapayagan lamang ang isang tao na pumasok at lumabas sa lugar. Kung higit sa isa, mag-a-alarm ang sistema. Pumunta si Kyungja sa kanyang vault. Sa normal na sitwasyon, magpapadala ang hotel ng password para ma-access ito. Ngunit dahil naputol ang signal line, nagkaaberya ang phone signal. Para makapanatili ng oras, nagpadala si Dajong ng pansamantalang code. Nang pindutin ni Kyungja ang screen ng phone, biglang tumunog ang matinis na tunog. Natigilan siya at mabilis na hinagis ang phone sa lupa. Nang buhatin niya ito, muling tumunog ang tunog. Wala siyang magawa kundi itapon ang phone at tumakbo palabas. Sa puntong ito, ipinaalam ni Dajong kay Nasa. Dumaan si Nasa sa ventilation pipe upang pumasok sa vault. Kasabay nito, pumunta rin si Yoon sa electrical room. Tinawag ni Kyungja ang receptionist ngunit hindi makakonekta. Plano niyang gamitin ang elevator pabalik sa reception desk. Ngunit agad na pinutol ni Yoon ang kuryente ng elevator. Nalock sina Kyungja at ang assistant niya sa loob. Madali namang pumasok si Nasa sa vault.
Natanggap rin ni Dajong ang hotel password na ipinadala kay Kyungja at mabilis na ipinaalam kay Nasa. Ngunit nang buksan ni Nasa ang vault at makita ang mga gold coin, agad siyang naging sakim. Sinabi ni Rowoon kay Nasa na kunin ang libro at umalis kaagad. Ngunit sinabi ni Nasa na ayaw na niyang makipagtulungan. Sinabi pa niya kay Rowoon na siya na ang kunin ang libro. Naiintindihan na ayaw ni Nasa na utusan siya. Bukod dito, alam niya rin na balang araw, gagamit si Rowoon ng baril na may kanyang pangalan para maghiganti sa grupo ng Jokmok at siya ang sisihin. Labis na nagalit si Rowoon nang marinig ito. Hindi siya nagsalita at diretso na sa ventilation shaft. Sa puntong ito, may hindi inaasahan kay Dajong. Biglang lumitaw ang nobyo ni Kyungja sa hotel. Nahuli niya si Yoo nang sa labas ng electrical room. Pinukpok niya si Yoo nang at ikinulong sa closet. Pagkatapos, bumalik si Jay sa electrical room at binuksan ang circuit breaker. Pumasok si Rowoon sa insurance warehouse at ginamit ang baril upang pilitin si Nasa na ibigay ang libro. Akala ni Nasa na nagbabanta lamang si Rowoon, ngunit kaagad itong nag-shot. Natakot si Nasa at mabilis na ibinigay ang libro. Ngunit dumating na sina Kyungja at ang kanyang bodyguards. Upang protektahan ang kanyang buhay, itinuro ni Nasa si Rowoon at ang mga kasabwat niya. Sinabi ni Nasa na nasa kotse sila sa labas ng hotel. Sa kabutihang palad, naramdaman ng ibang tao na nabigo ang plano kaya agad nilang iniligtas si Yunang. Tumawag agad ang mga tauhan ni Kyungja sa pulis. Sa puntong ito, biglang tumawa si Rowoon. Sinabi niya na kung iuulat ni Kyungja sa pulis, malalaman ng chairman na pumasok siya sa safe ni Kyungja. Magdududa ang chairman at malalantad ang kwento tungkol sa notebook na magdudulot ng sakuna kay Kyungja. Napagtanto ni Kyungja na totoo ang sinabi ni Rowoon. Kaya nagpasya siyang itigil ang pag-uulat sa pulis. Dinala ni Kyungja si Rowoon sa lugar kung saan pinatay ang kanyang mga magulang. Agad na bumalik sa isip ni Rowoon ang mga alaala ng nakaraan. Sinabi ni Kyungja na hindi karapat-dapat si Rowoon na maging leader dahil hindi niya kayang hawakan ang maliliit na bagay at hindi niya makakamit ang paghihiganti sa buhay na ito. Sinunog niya ang diary sa harap ni Rowoon. Wala nang magawa si Rowoon kundi panoorin itong nauupos sa abo. Para bang nawala ang kanyang pangarap ng paghihiganti. Palaging matatag si Rowoon, ngunit ang kabigwang ito ang nagpaiyak sa kanya. Nang umuwi si Muyong, natagpuan niyang nawala ang baril sa banyo. Iniwan ni Rowoon ang isang USB na naglalaman ng lihim tungkol sa pagkawasak ng pamilya niya 12 taon na ang nakalipas. Noon, nasira ang pabrika ng kanyang mga magulang. Ang ama niya ay napasubo sa utang at pinili ang wakasan ng buhay. Hindi kinaya ng kanyang ina ang sakit at umalis sa bahay. Mula noon, naging ulila si Muyong. Ang mga taong direktang kumilos sa insidente ay sina Rowoon at Dajong. Labis na nagulat si Muyong nang marinig ito. Ang taong buong puso niyang tinulungan nang siyang nagdulot ng pagkawala ng kanyang pamilya. Pumunta si Muyong kay Dajong at tinanong kung ginawa nga nila ni Rowoon. Inamin ni Dajong. Inamin din niya na palagi nilang sinasamantala si Muyong at pinaalalahanan siyang huwag na silang kontakin muli. Sa gitna ng kagubatan, sumili ang sinag ng liwanag sa mukha ni Rowoon. Nilapitan siya ni Muyong at humingi ng paumanhin sa pagkaantala. Inalok niya si Rowoon na ihatid sa bahay niya at maingat na ginamo ang sugat niya. Tinanong ni Rowoon kung bakit niya yun ginawa. Naiintindihan ni Muyong na noon ay sinamantala siya at biktima lamang siya. Ngunit hindi matiis ni Rowoon na alagaan siya ni Muyong. Kaya nagpasya siyang umalis sa bahay niya at humingi kay Yuhan ng isang buwang pahinga. Ipinaalam ni Yuhan kay Muyong ang tungkol dito. Inisip ni Dajong na baka si Rowoon ang nakabaril kay Nasa. Samantala, nasa ospital si Yunong. Marahil kailangan ng grupo na maghiwalay upang maiwasan ang gulo. Kaya nagsimulang mag-empake si Dajong para umalis sa lungsod. Ngunit hindi sumuko si Muyong sa paghihiganti. Humingi siya ng tulong kina reporter Yang Gi at police officer Ji Hyo. Matapos magsiyasat, natuklasan nilang dissolved na ang grupo. Ngunit 8 taon na ang nakalipas, pinalitan ng grupo ang pangalan at naging DERES. Noon, si Kang Soo ang chairman ng DERES. Lumabag siya sa batas at nakulong. 5 taon na ang nakalipas, pinalitan ang pangalan ng kumpanya at naging Navis, na ngayon ay pinamamahalaan ni Kyungja. Si Kang Soo at Kyungja ay mga kasamahan ng chairman ng grupo. Palaging nagpapalit ng pangalan ng grupo dahil madalas nilang isinasagawa ang ilegal na gawain. Sa ibabaw, ang Navis Group ay isang listed company, ngunit sa totoo, multi-level marketing ito. Nais ni Muyong at ng iba pang malaman ang ilegal na aktibidad ng kumpanya. Ngunit ngayon, nakalaya si Kang Soo sa piyansa. Inutusan ng chairman si Secretary Man na ipaalam kay Kyungja na papalitan siya ni Kang Soo. Ayaw ni Kyungja na ibigay ang posisyon niya kay Kang Soo, ngunit dahil utos ito ng chairman,
kailangan niyang sumunod. Upang bantayan si Kang So, nagpadala si Kyung-jun ng secretary upang tulungan siya. Hindi inaasahan, walang sinabi si Kang So at agad sinaktan ang secretary, sinasabi na tanging chairman lamang ang makakapagkontrol sa kanya. Nasaksihan ito ni Nasa. Dumating si Nasa sa Naves para humingi ng suporta kay Kyung-jun ngunit napagtanto niyang hindi siya maaasahan. Samantala, tinawag si Muyong na Rowoon at inutusan na bumalik agad dahil hindi kumpleto ang team nang wala siya. Matagal nag-isip si Rowoon at natagpuan si Dajong na nagtatrabaho part-time sa isang restaurant. Umaasa si Rowoon na babalik si Dajong at tutulungan siya muli. Inamin ni Rowoon na naging makasarili siya noon. Sa wakas, pumayag si Dajong na tumulong muli kay Rowoon. Pumunta si Rowoon sa ospital upang dalawin si Yuno. Dito, nakatagpo niya si Muyong at inanunsyo ni Rowoon na opisyal na siyang bumalik. Gayunpaman, gumawa si Muyong ng isang kahilingan kay Rowoon, at iyon ay siya ang mamumuno sa plano ng paghihiganti sa hinaharap. Pagkatapos ay binigyan ni Muyong si Rowoon ng kanyang unang gawain, na kinakailangan niyang muling isulat ng detalyado ang kasaysayan ng pagunlad at gawain ng Jukma. 10 taon na ang nakararaan, pinilit ni Chehong si Rowoon na basahin ang lahat ng tala sa trabaho ni Jukma bago siya pinatakas. Dahil sa pambihirang memorya ni Rowoon, naibalik niya ng buo ang laman ng notebook na yon. Ang impormasyong ito ay maaaring maging ebidensya laban kay Jukma. Samantala, natagpuan ni Yang Ji ang isang nakatagong website. Sa website, may kwento tungkol sa isang dalaga na naloko at napasok sa isang kumpanya ng multi-level marketing. Sa huli, nawalan siya ng pag-asa at winakas ang sariling buhay. Ang kumpanyang yun ay ang Navis Group at ang pangalan ng dalaga ay Ho Jung. Noon, nag-apply si Ho Jung bilang sales sa isang kumpanya ng kosmetiko. Ayon sa marketing director, kapag nagsikap si Ho Jung, maaari siyang kumita ng 600 milyong won na sahod. Makakabili siya ng kotse pagkatapos ng isang buwan na pagtatrabaho at makalipas ang kalahating taon ay makakabili siya ng bahay. Pagkalipas ng 3 taon, maaari siyang maging huwarang manugang sa mata ng biyenan. Ngunit nang magsimula, napansin ni Ho Jung na ang produktong kosmetiko ng kumpanya ay kaunti lamang ang nabebenta. Bukod dito, ang facial cleanser ay ini-import sa halagang 100,000 won ngunit ibinibenta ng 3 milyong won. Sinabi pa ng direktor na ang discount rate ng kumpanya ay 60%. Nangangahulugang kapag nakamit ni Ho Jung ang 3 bilyong won na kita, makakakuha siya ng 2 bilyong won na diskwento. Makakatanggap din siya ng nakapirming sahod na 1.5 milyong won. Kaya ang kabuuang kita niya ay 2 bilyon at 1.5 milyon. Gayunpaman, may KPI ang kumpanya na nag-uutos sa bawat empleyado na makabenta ng 300 milyong won kada buwan. Kinakailangan din ng mga empleyado na gumamit ng sariling pera upang mag-import ng produkto. Kapag naabot ang KPI, ibabalik ng kumpanya ang produkto at diskwento. Kung wala namang pondo, maaaring magpautang ang kumpanya sa mababang interes na 35% bawat taon. Sa kalaunan, 3 buwan matapos magsimula, si Ho Jung na tapat at masipag ay hindi nakabenta ni isang bote. Napuno ng produkto ang kanyang bahay at may utang pa siya sa kumpanya ng 1 bilyong won. Pumunta siya sa manager at nais ibalik ang produkto kapalit ng bayad sa utang, kasabay ng pagpaparesign. Ngunit tinanggihan ito ng manager at sinabing ang produkto ay binili niya at ang utang ay kanya ring inutang. Ilang araw pagkatapos, napilitang magsulat si Ho Jung ng huling habilin at winakas ang sariling buhay. Ibinahagi ni reporter Yang Gi kay Muyong na maraming biktima pa ang Navis gaya ni Ho Jung. Nagdemanda na rin ang ama ni Ho Jung ng maraming beses ngunit dahil may koneksyon si Jokmok sa ahensya ng gobyerno, naresolba at natakpan ito. Pinag-usapan ng lahat at napag-alaman na magpapatuloy ang Navis sa deklarasyong mabubuwag, na ang mga lider ay magtatatag ng bagong kumpanya, pagkakitaan ito ng ilegal, tapos ay buwagin upang burahin ang ebidensya, at sa huli ay magpalit ng pangalan upang magpatuloy sa panlilinlang. Sa loob ng 5 taon ng operasyon, sapat na ang kanilang kinita upang magbuwag. Sinabi ni Muyong na kinakailangan nilang kumuha ng ebidensya at hanapin ang nakatagong presidente ng Jokmok bago tuluyang mabuwag ang Navis. Upang makakuha ng matibay na ebidensya, kailangan nilang makapasok sa loob. Sa kasalukuyan, si Kang So ay nagre-recruit ng senior management position, isang bihirang pagkakataon upang makapasok. Naisip ni Muyong na perpekto si Tae-hoon, ama ni Ho Jung, para dito. Nang makipagkita sila kay Tae-hoon, nalaman nilang namatay ang ina ni Ho Jung matapos magkasakit, na tuluyang nagpalubog sa ama sa kalungkutan at pag-inom. Dumating si Muyong at muling nabuhay ang pag-asa ng ama para sa paghihiganti. Dinala siya ni Muyong sa base ng grupo at pinakiusapan na mag-apply sa posisyon.
Gumawa si Dajong ng kamanghamanghang resume para sa kanya, at tinuruan ni Yunam ng kaalamang propesyonal bilang pyramid schemer. Sa huli, nakapasa si Taehoon sa panayam ni Kang Soo. Samantala, inimbitahan ni Rowong ang makapangyarihang katulong mula kay Muyong, si Jae, na kasintahan ni Kyungja. Nangako si Jae na tutulungan si Rowong hanapin ang baril bilang kapalit ng kooperasyon. Ang tunay na layunin ni Jae ay protektahan si Kyungja sapagkat kapag nakuha na ni Kang Soo ang kapangyarihan sa Navis, sisikapin niyang alisin si Kyungja. Ngunit hindi gaanong nagtitiwala si Muyong kay Jae. Upang iligtas ang sarili, nakiusap sina sa kay Kang Soo na panatilihin siya at ipinahayag niya na pumasok si Rowong sa insurance warehouse ni Kyungja upang magnakaw ng aklat na may mahalagang impormasyon tungkol sa presidente ng Jokmak. Agad na naging interesado si Kang Soo. Kung makakakuha siya ng ebidensya mula sa aklat na hawak ni Kyungja, maaari niya itong tuluyang alisin. Inutusan niya si Nasa na mag-install ng nakatagong kamera sa opisina ni Kyungja. Sa kabilang panig, nag-install si Dajong ng wiretap kay Taehoon. Nalaman ni Taehoon mula kay Kang Soo na bago mabuwag ang Navis, ang huling paraan upang makapandaya ay manipulahin ang stocks. Pipili siya ng stock na mababa ang presyo, bibili ng maramihan, at hihikayatin ang maraming mamumuhunan. Kapag tumaas na, ibebenta niya lahat upang mabilis na kumita ng malaki. Ngunit kailangan ni Kang Soo ng 500 bilyon para dito na kukunin mula sa investors gamit ang peking plano ng capital raising. Target niyang investor ang batang tagapagmana na si Kang Yoon. Ang kailangan ng grupo ni Muyong ngayon ay makuha ang nilalaman ng planong iyon at pigilan si Kang Soo na makatanggap ng pondo. Binigyan ni Dajong si Taehoon ng maraming USB upang aksidenteng iwan ito sa kumpanya at kapag ginamit ng mga empleyado, mahahack ni Dajong ang kanilang computer at makakakuha ng impormasyon sa investment plan. Ngunit nadiskubre ito ni Nasa. Natakot si Nasa na kapag nalantad ang plano, mapagkamalan siyang espiya ni Kang Soo at parusahan, kaya tinakat niya si Taehoon at inutusan na tumigil sa paniniktik. Sa huli, para sa kaligtasan ni Taehoon, napilitan si Muyong na alisin siya sa Navis. Alam ni Rowong na sinira ni Nasa ang kanilang plano. Kaya nagpasya siyang personal na puntahan si Nasa. Bago umalis, sinabi ni Rowong kay Muyong na tanungin si Jae tungkol sa oras kung kailan nagpapalit ng shift ang mga security guard ng Navis. Sa pagkakataong ito, hindi na kasing mahigpit ang ugali ni Rowong tulad ng dati. Ngunit ginamit niya ang pag-aaruga upang makipag-usap kay Nasa. Sinabi ni Rowong na sobrang namimiss ni Dajong at Yunong si Nasa. Noong huling pagkakataon na nasa safe siya, ayaw niyang patayin si Nasa. Sinabi rin ni Rowong na laging malugod na tatanggapin ng buong team si Nasa anumang oras. Sa wakas, sinabi ni Rowong kay Nasa ang oras kung kailan nagpapalit ng shift ang mga security guard. Gusto ni Rowong gamitin ang oras na yon upang maglagay ng mga kamera sa opisina ni Kim Ja. Bago umalis, hiniling din niya kay Nasa na alamin ang oras at lugar kung saan magkikita sina Kang Soo at Kang Yoon. Agad na natapos ni Nasa ang paglalagay ng mga kamera sa opisina ni Kim Ja. Pagkatapos, pumunta si Nasa para makipagkita kay Kang Soo. Hiniram ni Nasa ang telepono ni Kang Soo sa dahilan na kailangan niyang i-access ang board camera control software. Dahil dito, nakita ni Nasa ang oras at lugar kung saan makikipagkita si Kang Soo kay Kang Yoon. Agad niyang ipinadala ang mensahe kay Dajong. 3 araw mula noon, makikipagkita si Kang Soo kay Kang Yoon sa isang pribadong party. Sa pagkakataong yon, hihikayatin ni Kang Soo si Kang Yoon na mamuhunan. Kailangan ng grupo ni Muyong na makapasok sa venue ng party at sirain ang tiwala ni Kang Yoon kay Kang Soo. Sa ganitong paraan, mapipigilan nilang mamuhunan si Kang Yoon sa Navis. Ngunit para makapasok sa party, kailangan nila ng imbitasyon. Natuklasan ni Dajong ang pamilyar na pangalan sa guest list, si Seol Ra, ina ni Yuhan. Pumunta si Muyong kay Yuhan at hiningi ang imbitasyon mula sa kanyang ina. 3 araw mula noon, nagkunwaring magkasintahan sina Muyong at Rowong para makapasok sa party. Pumasok si Dajong sa warehouse at nagsimulang i-monitor ang bawat kilos sa party. Dumating agad si Kang Soo. Samantala, nag-collaborate sina Jaemin at Yuhan upang matapunan si Kang Soo ng alak. Layunin nito na pabalaykan si Kang Soo para magpalit ng damit. Ngunit hindi inaasahan, nakilala ni Kang Soo si Yuhan. Noon, dinala siya ng kanyang ina sa Jokmak School at nakilala niya si Kang Soo. Mabuti na lamang at dumating ang ina ni Yuhan upang ayusin ang nakakailang na sitwasyon. Dumating na rin ang host ng party, si Kang Yoon. Nilayong gamitin ni Jingo ang kanyang hitsura upang maakit si Kang Yoon, ngunit si Kang Yoon ay bakla. Dumaan siya sa karamihan at diretsyong lumapit kay Rowong. Agad na hinawakan ni Kang Yoon ang kamay ni Rowong mula sa likuran at humingi ng paumanhin sa pagkakamali. Napagtanto ni Rowong na may damdamin si Kang Yoon para sa kanya.
Mabilis na nagsinungaling si Rowoom na may proyekto siya at umaasa siyang mamumuhunan si Kang Yoon rito. Samantala, pumunta si Kang Soo sa banyo at tumawag sa telepono upang hilingin sa assistant na magdala ng bagong suit. Sinundan ni Muyong si Kang Soo sa banyo at sinabi na hindi magugustuhan ni Kang Yoon ang proyekto. Pinayuhan niya si Kang Soo na isaalang-alang ang pakikipagtulungan sa kanya. Tinanong ni Kang Soo kung sino siya. Ipinakita ni Muyong ang business card na nagsasabing siya ang direktor ng isang investment company. Samantala, napansin ni Dajong na lumabas na si Kang Soo sa banyo. Natakot si Muyong na baka mabunyag ang plano, kaya agad niyang hinila si Rowoom palayo. Pagkatapos, pumunta si Kang Soo kay Kang Yoon. Nang magsimulang kausapin si Kang Soo si Kang Yoon tungkol sa investment, biglang dumating si Kyung-ja. Nakatagong naghanda rin ng plano si Kyung-ja para nakawin ang puhunan ni Kang Yoon. Sa huli, nagpasya si Kang Soo na isaalang-alang ang proyekto nila. Samantala, habang wala si Kyung-ja sa opisina, ipinadala ni Jae ang kanyang tauhan upang hanapin ang baril. Bagamat hindi niya nahanap ang baril, natagpuan niya ang kamera na inilagay ni Nasa sa kisame. Habang kinukwestiyon ni Kang Soo si Nasa, pinahirapan siya hanggang sa halos mamatay. Ngunit hindi niya inamin na ibinunyag niya ang nilalaman ng mensahe. Ang tunay na nagbunyag kay Kyung-ja ay si Rowoom. Upang iligtas ang buhay ni Nasa, pinindot ni Nasa ang SOS button sa kanyang relo. Agad natanggap ni Dajong ang SOS signal. Binalaan ni Kang Soo si Nasa na kung hindi niya makukuha ang pera kay Kang Yoon, papatayin niya si Nasa at Kyung-ja. Nang marinig yun ni Dajong, agad siyang tumawag kay Rowoom. Sa oras na yun, nagde-date si Rowoom kay Kang Yoon. Pagkalas ng ilang baso ng alak, lubos na nahulog si Kang Yoon kay Rowoom. Naghihintay si Kang Soo ng abiso ni Kang Yoon. Kasabay nito, dumating si Kang Soo kay Muyang upang makahikayat ng investment. Kailangan ni Kang Soo ang pera agad at ipinakita ang kanyang paraan ng pagkita, nangakong babayaran si Muyang. Pinayuhan ni Rowoom si Kang Yoon na huwag mamuhunan sa proyekto ni Kang Soo. Parang pumayag si Kang Yoon, ngunit sa sandaling yun, tumawag si Dajong. Alam ni Rowoom na tinatakot si Nasa, kaya napilitan siyang hayaan si Kang Yoon na mamuhunan. Nagpadala si Kang Yoon ng kumpirmasyon ng investment agreement kay Kang Soo. Agad nang matanggap ang pera, kinansela ni Kang Soo ang pakikipagtulungan kay Muyang. Ipinadala ni Rowoom ang tauhan upang iligtas si Nasa. Namuhunan si Kang Soo ng buong 4,500 bilyon sa pagbili ng stocks. Pagkatapos, tumaas ang presyo ng stocks. Nagsimula si Kang Soo ng pulong para humikayat pa ng investment. Habang nakakulong si Nasa sa opisina ni Kang Soo, lihim niyang ipinasok ang USB ni Dajong sa computer ni Kang Soo. Dahil dito, nakuha ni Nasa ang nilalaman ng plano ni Kang Soo at naglagay ng virus sa computer. Pagbukas ng meeting, naipakita sa malaking screen ang buong manipulasyon. Ipinakita rin ang lihim na sinabi ni Kang Soo kay Muyang. Pagkatapos maipakita, agad na nagbago ang takbo ng stock market. Akala ni Kang Soo na sinira ni Kyung-ja ang kanyang plano. Sa rooftop, sinakal ni Kang Soo si Kyung-ja. Biglang nahulog ang isang katawan mula sa taas, si Kang Soo pala ang nahulog. Napilitan ang tauhan ni Kyung-ja na itulak si Kang Soo. Siya rin ang kinuha na managot at kalaunan ay inaresto ng pulis. Samantala, nahak ang computer sa base ni Dajong at nawala ang ebidensya ng krimen ng Novus Group. Napilitan silang ilipat ang base sa ibang lugar. Nailigtas si Nasa at bumalik sa team. Ipinabatid ni Nasa kay Jin Go na malamang kinopya ni Kyung-ja ang impormasyon ni Chairman Jokmak sa isang memory card at itinago sa lighter. Sinabi ni Jin Go na huwag isiwalat kay Rowoom. Humiling rin si Jin Go na gumawa si Nasa ng lighter na kapareho ng kay Kyung-ja. Kasalukuyan ng kumalat ang balita tungkol sa manipulasyon ng Novus Group sa stock market. Hiniling ni Muyang sa mga miyembro ng team na hanapin ang mga taong nadaya ng Novus Group. Plano ni Muyang na maging abogado ng mga biktima at sama-samang usigin ang Novus Group. Kapag nasa panganib na ang Novus Group, tiyak na lalabas si Chairman Jokmak upang lutasin ang problema. Noong panahong yun, maaari nilang samantalahin ang pagkakataon upang mahuli ang chairman. Pagkatapos, upang makalakam ng ebidensya, nagbukas sila ng peking kumpanya ng pautang. Nag-anunsyo sila na magpapahiram sila sa mga empleyado ng Novus sa mababang interes. Mabilis na maraming empleyado ng Novus na may suliranin sa pera ang sunod-sunod na humingi ng pautang. Itinala ni Rowoom ang proseso ng kanilang panloloko sa kumpanya. Pagkatapos ay si Muyang naman ang nagbigay ng libreng tulong legal sa mga biktima. Sa paraang ito, madali nilang nakalap ang maraming biktima. Inihanda rin ni Muyang ang pagsuporta sa mga biktima upang magsampa ng demanda laban sa Novus. Makalipas ang ilang araw, nakatagpo sila ng isang espesyal na kliyente. Ito ay ang ina ni Muyang.
Sa panahong ito, kakabalik pa lamang ni Muyang. Pagkalipas ng 20 taon ng pagkakahiwalay, muling nagkita si Muyang at ang kanyang ina. Samantala, nakakuha si Jin-go mula kay Nasa ng isang lighter na kahawig ng kay Kyung-ja. Pumunta si Jin-go kay Jae sa pag-asang matutulungan siyang palitan ang lighter ni Kyung-ja. Inalam ni Jae kay Jin-go ang dahilan ng kanyang pangangailangan sa lighter. Ipinaliwanag ni Jin-go na sinusubukan niyang bumawi kay Rohum. Noon, magkasintahan sina Jae at Rohum. Ngunit kalaunan ay nagkaroon si Jae ng relasyon kay Kyung-ja. Sa huli, pumayag si Jae sa kahilingan ni Jin-go. Matagumpay na napalitan ni Jae ang lighter. Natuklasan din niya ang isang memory card sa loob nito. Ipinaalam ni Jae kay Jin-go na kunin ang lighter. Nang magkita sila, sinabi rin ni Jae kay Jin-go na ibigay ang baril kay Rohum. Wala halos oras si Jin-go para pansinin si Jae. Agad niyang inilipat sa kanyang telepono ang lahat ng impormasyong nasa memory card at ipinadala ito kay Dajo. Samantala, si Kyung-ja ay papunta na sa paliparan upang magtungo sa ibang bansa. Sa oras na yun, natuklasan ni Kyung-ja na napalitan ang kanyang lighter. Agad niyang inutusan ng tsuper na hanapin si Jae. Sa kabilang panig, nang makita ni Jin-go ang nakatala sa memory card tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng chairman, siya ay lubos na nabigla at nasorpresa. Nalaman niyang si Jae pala ang chairman. Binbaril ni Jae si Jin-go. Bumagsak si Jin-go at naligo sa sariling dugo. Bago mabaril, naipadala ni Jin-go kay Dajo ang impormasyong si Jae ang chairman. Dumating rin si Kyung-ja at nasaksihan ang tagpo. Tinanong ni Jae kay Kyung-ja kung bakit nanahimik siya gayong 10 taon na ang nakalilipas ay alam na niya ang totoo. Sinabi ni Kyung-ja na hindi niya ito sinabi dahil wala naman itong kaugnayan sa kanya at tanging si Jae lamang ang mahalaga sa kanya. Pagkatapos ay inutusan ni Jae si Kyung-ja na pumunta sa isang kumpanya ng pag-e-export ng mga manggagawa upang siya ay hintayin. Nakita ni Dajo ang impormasyong ipinadala ni Jin-go at agad nilang napag-alaman na nasa panganib siya. Sinundan nila ang lokasyon mula sa relo ni Jin-go. Ngunit pagdating nila, tanging dugo at relo ni Jin-go ang natagpuan. Nakakuha si Rohum ng text mula sa isang hindi kilala. Agad siyang nagtungo sa address na ipinadala sa mensahe. Sa silid ay may 2 telebisyon. Katabi nito ay isang ensiklopedya na kabisado ni Rohum mula pagkabata. Sa loob ng aklat ay may isang nota. Binuksan ni Rohum ang pahina 34, linya 11 ng ika-4 na talata. Malinaw na nakasulat dito ang pangalan ni Jae. Noon lamang napagtanto ni Rohum na si Chairman Jokmok na matagal na niyang hinahanap ay nasa tabi niya lamang. Sa silid ay may isang lalaking nakatali at natatakpan ng mukha na humihingi ng tulong. Nakita ni Rohum ang isang larawan na nakasabit sa leeg nito at nakilala na ito ang 3 taong pumatay sa kanyang mga magulang noong gabing yun. Samantala, dumating ang amang ampon ni Muyang upang hanapin siya. Sinabi nito kay Muyang na ang kanyang tunay na ama ay hindi patay kundi palihim siyang minamasdan sa loob ng maraming taon. Plano sana ng amang ampon na magkita ang mag-ama ngunit 2 araw na ang nakalipas mula nang malaman niyang nawawala ang tunay na ama ni Muyang. Ibinunyag rin niya na ang perang ginamit ni Muyang upang mag-aral ng batas at kumuha ng bar exam ay mula sa kanyang tunay na ama. 1 linggo na ang nakakaraan nang malaman niyang ang perang ito ay mula sa pagpatay. At ang mga pinatay ay ang mga magulang ni Rohum. Lubos na nabigla si Muyang sa balitang ito. Samantala, tiningnan ni Rohum ang likuran ng larawan. Malinaw na ipinakita ang mukha at pangalan ng mamamatay tao. Siya ay walang iba kundi ang ama ni Muyang. 10 taon na ang nakalipas ng pahirapan ng grupong Jokmok ang kumpanya ni Jae-sok hanggang ito'y mabaon sa pagkakautang at malugi. Nang tangkain ni Jae-sok na kitilin ng sariling buhay, natagpuan siya ng mga tauhan ni Jokmok. Binigyan siya ng malaking halaga at inutusan silang 3 nina Jae-sok, Chung-sik, at Ki-ho na patayin ang mga magulang ni Rohum. Lahat ito ay binuo ni Jae. Lubos na nasaktan si Rohum nang malaman niyang pinatay ng ama ni Muyang ang kanyang tunay na ama. Tumawag si Jae at tinanong kung nasiyahan ba siya sa handog. Tinanong ni Rohum kung ano ang nais nitong gawin. Pagkatapos ibaba ang tawag, pinindot ni Jae ang isang buton sa kanyang kamay. Unti-unting isinabat si Jae-sok ngunit naputol ni Rohum ang lubad at nailigtas siya. Sa huli, nagpasya si Jae-sok na pumunta sa himpilan ng pulisya upang umamin. Dahil umaasa si Rohum na mailigtas si Jin-go, nagtungo siya sa isang abandonadong ospital. Dito niya nakatagpo si Jae. Pagkatapos nilang magkita, nagsimulang magbanta si Jae. Bago nito lisanin ang lugar, iniwan niya ang isang baril kay Rohum at sinabi kung nasaan si Kyung-ja. Inutusan niya si Rohum na patayin si Kyung-ja o papatayin niya ang lahat ng kaibigan ni Rohum. Dumating si Nasa at ang kanyang grupo upang dalhin si Jin-go sa ospital. Matapos maligtas, wala na siya sa kritikal na kalagayan.
Kinuha ni Rowoom ang baril at nagpasya na siya lamang ang maghahanap kay Kyungja. Inutusan niya sina Da-jung at nasa naprotektahan si Jin-go. Tumakbo si Muyang upang hanapin si Rowoom at sa wakas ay nakarating sa terminal ng bus. Pagkatapos ay nagtungo siya sa tinataguang lugar ni Kyungja sa kumpanya ng brokerage. Sinabi ni Rowoom kay Kyungja na ipinadala siya ni Jae upang patayin ito. Nanatiling matigas si Kyungja at tumangging umamin. Pagkatapos mamatay ni Kyungja, nagtungo si Rowoom sa ospital upang dalawin si Jin-go. Dumating din si Muyang. Tinawag ni Rowoom si Muyang sa labas at tinanong kung sinabi ba nitong poprotektahan siya. Sumagot si Muyang ng oo. Itinanong niya kung kahit ano pa ang kanyang kasalanan ay ipagtatanggol pa rin siya, at sumagot muli si Muyang ng oo. Sa mismong sandaling yon, dumating ang mga pulis. Hinila ni Rowoom si Muyang at hinalikan sa labi. Inakusahan si Rowoom ng tangkang pagpatay at siya ay inaresto. Nakatayo si Muyang na tulala. Ang paiskal na humahawak sa kaso ay si Ji-hyuk, ang taong tumulong kay Rowoom sa pagsisiyasat sa Navis. Siya rin ang paiskal sa kaso ng pagmamanipula ng stock ng Navis. Dahil sa labis na atensyon sa kaso, hindi niya planong maging maluwag kay Rowoom. Natagpuan ng pulisya ang telepono ni Rowoom sa pinangyarihan ng krimen at ang kasaysayan ng paghahanap para sa anesthetic sa browser ng kanyang telepono. Lumabas sa resulta ng autopsy na tinurukan ng pampamanhid si Kyungja at pagkatapos ay sinakal hanggang mamatay. Sa video mula sa kamera sa pasilyo ng lugar ng krimen, nakita ng pulisya na may hawak na baril si Rowoom at papunta sa kinaroroonan ni Kyungja bago ito mapatay. Dahil dito, si Rowoom ang naging pangunahing sospek sa mata ng pulisya. Sa harap ng video, pinili ni Rowoom na huwag magsalita. Sinabi ni Ji-hyuk na kung hindi mapapatunayan ni Rowoom ang kanyang pagiging inosente sa loob ng 48 oras, siya ay opisyal na aarestuhin. Pumunta si Muyang kay Ji-hyuk at sinabi na si Jae ang nasa likod ng pagmamanipula ng stock ng Navis at malamang na si Jae rin ang dahilan ng pagkamatay ni Kyungja upang ipahamak si Rowoom. Hiniling ni Ji-hyuk kay Muyang na magbigay ng konkretong ebidensya. Siyempre, hindi makapagbigay si Muyang ng ebidensya. Ngunit kagabi, nang halikan siya ni Rowoon, lihim niyang inilagay ang isang susi sa bulsa ni Muyang. Ginamit ni Muyang ang susi upang buksan ang cabinet. Sa loob nito, naroon ang baril na dinala niya nung hinanap si Kyungja. Samantala, bumili si Jae ng tiket para bumiyahe sa ibang bansa. Hiniling niya kay Secretary Jun na asikasuhin ang natitirang miyembro ng team ni Rowoon. Pagkatapos, tinawagan ni Jae si Da-jung upang alamin kung saang ospital si Jin-go. Dumating si Muyang sa tamang oras at pinutol ang tawag ni Da-jung. May kutob si Da-jung na papatayin sila ni Jae. Agad na tumawag si Muyang kay Dr. Jae-min at hiningi ang tulong niya upang mailipat si Jin-go sa ospital ng kamag-anak. Hiniling ni Muyang kay Gyuhan na pumunta sa shop ni Nasa upang protektahan siya. Tila tama nga, nakita ni Gyuhan si Secretary Jun na may dalang 2 assassins. Dumating ang mga pulis sa patrol sa tamang oras. Natakot ang mga tauhan ni Secretary Jun at tumakas. Sinimulan na ni Muyang ang kanyang perpektong plano. Sinabi niya kay Rowoon na umamin sa pulis at sabihin na sina Nasa at Da-jung ang kanyang mga accomplice. Tatawagin ng prosecutor sina Nasa at Da-jung para sa interogasyon, upang maprotektahan ang buhay ng dalawa. Tinawag muli ni Muyang si reporter Yang Ji upang hiramin ang access card sa gusali ng prosecutor. Dati nang inimbitahan si Yang Ji ng prosecutor upang isiwalat ang kaso ng manipulasyon sa stock ng Novus Group, kaya lagi niyang hawak ang access card. Kinabukasan, sinumang Nasa at Da-jung ay tinawag sa prosecutor. Bawat isa ay nakatanggap ng regular na access card. Nagdala si Da-jung ng computer at notebook, ngunit agad siyang hinatak palabas ng security guard. Itinago ni Yang Ji ang access card sa ilalim ng vending machine. Nasa interrogation room sina Da-jung at Nasa. Napakatindi ng tensyon. Ganap na tumanggi si Da-jung na aminin na tumulong siya kay Rowoon sa pagpatay, ngunit hindi rin niya ito itinanggi. Ginamit ni Da-jung ang dahilan na pupunta sa banyo upang ipagpalit ang regular card niya sa special access card ni Yang Ji. Pumasok siya sa computer room at inhack ang system ng prosecutor. Sinimulan ni Ji-hyuk ang pagdadala kay Rowoon sa basement. Habang naghihintay sa elevator, ikinwento ni Rowoon kay Ji-hyuk ang lahat ng nangyari. Hindi siya ang pumutok ng baril na pumatay kay Kyungja noong araw na yon. Alam ni Kyungja na si Rowoon ang taong pupuntahan ni Jae. Tinawagan ni Kyungja ang manager ng isang hotel. Naitago ni Kyungja ang ebidensya ng mga krimen ng Navis at jukebox sa safe ng hotel. Kung hawak nila ang ebidensya, makakahanap sila ng paraan upang arestuhin si Jae. Sinulat ni Kyungja ang kanyang pangalan sa business card at iniabot ang telepono kay Rowoon.
Hanggat hawak ni Rowan ang business card at telepono, makukuha niya ang ebidensya sa safe. Ngunit may hiling si Kyung-ja, ayaw niyang agad ipasa ni Rowan ang ebidensya sa prosecutor. Nais niyang hintayin si Jae upang marinig mula sa sariling bibig nito ang plano nitong patayin si Kyung-ja. Para kay Jae, laruan lang si Kyung-ja. Pag-alis ni Rowan, nakita ni Jae na buhay pa si Kyung-ja. Sinamantala ni Jae ang tiwala ni Kyung-ja at pinainom siya ng tubig na may anesthetic, saka piniga ang kanyang leeg gamit ang tie. Iniwan din ni Jae ang telepono ni Rowan sa lugar upang isipin ng pulis na si Rowan ang pumatay kay Kyung-ja. Nang marinig ang kwento, sinabi ni Ji-hyuk kay Rowan na ipasa ang dokumento sa safe. Ngunit hindi naniwala si Rowan na kaya ni Ji-hyuk na harapin si Jae. Nais niyang gumamit ng sariling paraan upang gantihin ang kanyang mga magulang. Biglang nawala ng kuryente ang gusali ng prosecutor. Ginamit ni Rowan ang pagkakataon upang makatakas mula sa tanaw ni Ji-hyuk. Nasa banyo sinasa at pinatay ang kuryente. Bago yun, lihim na ibinigay ni Moyoung kay Rowan ang susi sa handcuff. Kumuha si Rowan ng access card mula sa vending machine at tahimik na lumabas ng pangunahing pintuan ng gusali. Pumunta siya sa locker ng supermarket at kinuha ang revenge tool na inihanda ni Moyoung, kabilang ang teleponong may GPS. Agad niyang ipinadala ang mensahe kay Jae upang magtakda ng appointment. Dahan-daang sinundan ni Moyoung si Rowan na hindi alam ni Rowan. Pinadala ni Jae ang tao upang dalhin si Rowan sa pier. Bago bumaba ng kotse, ginamit ni Rowan ang relo upang ipadala ang GPS sa secret base ni Dajung. Nandoon si Ji-hyuk at mga tauhan sa base at nakita ang abiso ng pulis na ipinadala ni Rowan. Agad na nagpadala si Ji-hyuk ng tao sa kinaroroonan ni Rowan. Lumabas na inamin ni Dajung na siya at sinasaang tumulong kay Rowan na makatakas. Bago maaresto si Rowan, ibinigay niya kay Dajung ang mga dokumentong kinuha mula sa ligtas na kahon ni Kim-ja. Pagkatapos ayusin ni Dajung ang mga dokumento, iniwan niya ang mga ito sa lihim na himpilan. Naroon din ang isang telepono na pag-aari ni Kim-ja. Matapos makatakas si Rowan mula sa tanggapan ng paiskal, ibinigay ni Dajung kay Ji-hyuk ang susi ng lihim na himpilan. Kasabay nito, sinabi rin ni Dajung kay Ji-hyuk kung saan naroon ang ebidensyang hinahanap niya. Pinag-aralan ni Ji-hyuk at ng kanyang mga tauhan ang mga dokumento. Natuklasan nila na ang grupong Jopmak at grupong Naves ay gumamit ng 5 account sa ibang bansa sa Panama, Montenegro, Netherlands, at ilang iba pang bansa upang gawing legal ang halagang umabot sa 700 bilyong won. Bagamat nakarehistro ang mga account sa pangalan ni Samho, lahat ng pera ay nauwi sa isang lihim na account. Pinaghinalaan ni Dajung na si Jae ang may-ari ng lihim na account na ito. Sinabi ni Ji-hyuk na hanggat walang ebidensya na patunay na kay Jae ang account, hindi siya maaaring arestuhin. Natuklasan ni Dajung na may mobile terminal na tumatanggap ng pera ang lihim na account ngunit palaging nakapatay ang aparato, kaya't hindi niya ito maak upang matukoy ang may-ari. Gayunman, ginamit niya ang computer sa lihim na himpilan upang i-lock ang account at kapag binuksan ni Jae ang terminal, automatikong magbibigay ng babala ang computer. Lumabas na walang takot na nagtungo si Rowan kay Jae upang lokohin itong buksan ang terminal. Matapos silang magkita, sinabi ni Rowan na nakuha niya mula kay Kyung-ja ang ebidensya ng kanyang krimen. Hindi ito pinaniwalaan ni Jae kaya agad ikinwento ni Rowan ang paraan ng kanyang money laundering at ang lihim na account. Tinanong siya ni Jae kung bakit hindi niya ito ibinigay sa mga pulis kung mayroon nga siyang ebidensya. Sinabi ni Rowan na isa siyang pinaghihinalaang mamamatay tao kaya kahit sabihin niya ang katotohanan, makukulong pa rin siya. Ayaw na daw niyang makulong kaya gusto niyang tumakas at manirahan sa ibang bansa kapalit ng 100 bilyong won mula kay Jae. Kung hindi, sa loob ng 5 minuto, automatikong ipapadala sa pulis siya ang ebidensya at lahat ng lokasyon nila. Sa narinig, napilitan si Jae na buksan ang terminal upang maghanda sa paglipat ng pera. Noon, naka-duty sa lihim na himpilan ang mga tauhan ni Ji-hyuk at nakita agad ang babala sa computer. Napagtanto nila na kay Jae nga ang lihim na account at agad silang tumawag ng pulis upang arestuhin siya. Nang maramdaman ni Rowan na nahulog si Jae sa bitag, napangiti siya ng may tagumpay. Noon lamang napagtanto ni Jae na nalinlang siya. Galit na galit si Jae at gusto na sanang patayin si Rowan ngunit isang putok ng baril mula sa likod ang umalingaw-ngaw. Hahabol pa sanang bumaril muli si Moyoung ngunit pinigilan siya ni Rowan. Dumating si Ji-hyuk kasama ang mga tauhan niya sa tamang oras. Kalaunan, sa tulong ni Ji-hyuk, hindi na kinasuhan si Moyoung para sa pamamaril at itinuturing itong self-defense. Ngunit dahil tumakas si Rowan, naging mas komplikado ang sitwasyon. Itinuturing ding kasabwat sina Dajung at nasa dahil sila ay tumulong sa pagtakas at nag-hack sa sistema ng paiskal kaya sila ay kinasuhan pa rin.
Tumayong abogado ni Muyang bilang kanilang tagapagtanggol. Naibunyag sa korte ang kwento ng Jokmak at Naves na gumagamit ng mga estudyante upang gumawa ng krimen. Sinabi ni Muyang sa korte na ang layunin ni Rohum sa pagtakas ay upang mahuli ang pangulo ng Jokmak, isang makatuwirang hakbang na ginamitan ng panlilinlang upang lutasin ang problema. Ipinaliwanag ni Muyang na mula pagkabata ay sinanay sila ng Jokmak sa kakaibang mga halaga at sila ang parehong gumawa at naging biktima ng kapahamakan. Naantig ang judge at mga mahistrado sa kanyang mga salita, at nadagdagan pa ng pagpapatawad ng publiko at paghingi ng tawad ni Rohum. Sa huli, hinatulan ng korte si Rohum ng 1 taon at 6 na buwang pagkakabilanggo, si Dajong ng 1 taon, si Nasa ng 9 na buwan, at si Jay ng habambuhay na pagkakabilanggo. Pinalaya kalaunan sina Nasa at Dajong. Habang nakakulong si Rohum, tinulungan siya ni Muyang na makakuha mula sa estado ng 1 bilyong won bilang kabayaran. Dahil sa kanyang mabuting pag-uugali, pinalaya siya ng 3 buwan ng mas maaga. Nagkamalay muli si Jin-go matapos ang gamutan sa ospital. Sa huli, ginamit ni Rohum ang kabayaran upang magrenta ng malaking bahay, kasama sina Dajong, Nasa, at Jin-go bilang isang pamilya. At matagumpay namang naipahayag ni Muyang ang kanyang pag-ibig kay Rohum. Dito nagtatapos ang drama. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.